po. Magandang umaga po sa ating lahat. Maaga pa po talaga at makulimlim po sa labas, pero eto po ako. Sinimulan ko yung umaga, pagkagising ng medyo kaunting exercise. Bali 2 minuto lang ho yun, pero grabe ho ang aking inihingal. Mahirap talaga pagka mataba na talagang pipilitin mo yung sarili mong gumalaw-galaw. Gumagalaw-galaw as in kailangan mag-stretch. Tulog pa ho kasi si Lola. And andito ho ako sa salas. At actually kanina pa ho ako gising. Kanina pa as in. Talaga nga lamang umiinom ho ako ng tsaa. Tsaa ho tayo. Maaga ho tayong maghulon. Meron lang ho ako talagang ihuhulon sa inyo. Actually, may video akong ginawa kahapon. Sinabayan ko ho yung birthday celebration ng aking apo. Baby Sunday, 6 na taon ka na. Happy birthday, apo. Dalaginding ka na. 2 ho yung apo ko eh. Isa si Patty na dalaga, nagsimula na magdalaga. And talagang 2 babae. And ito nga si Baby Sunday. 6 years old na ho kaka. Actually, kabe-birthday ko rin lang ho. June 17, pero hindi na ako nagpamalay. May dahilan ho kasi eh. Hi, wake up like this. And very good morning po sa ating lahat. Alam niyo po, yung birthday ko, sabi ko kung meron din lang akong perang magagastos, kahit kaunti talaga, syempre, kaunti lang. Sa simbahan ko na lang ibigay. And so, ginawa ko yan, tahimik na birthday. Pero ang totoo, sanay ho ako mag-birthday na parang excuse me po, pinalilipas ko lang ang araw ng birthday. Malagi na ho dati na yun. But this year, for the first time, kakahiyamang aminin, ibinigay ko na lang po kay Lord bilang offering and tithes yung aking pang-birthday celebration. And mas maganda po ang naramdaman ko. Mas maganda po talaga. Ito nga po ikukwento sa inyo. Ito'y isang revelation. I-reveal ko lang ho sa aking mga kaibigan at siguro sa aking mga kamag-anak na pwedeng makatunghay ng video na ito. Yun hong aking anak na dalaga, si Sarah Jane. Nagtatrabaho ho siya sa bangko bilang teller. Doon ho sa aming bayan. Nagkataon ho, hindi lang naman ho first time, napadala ho siya sa ibang sangay. And nung malaman ko nga ho yung kinabahan na ako dahil sabi ko, Diyos ko, magbabiyahe, mapapalayo sa aking sa bahay, and then samantalang while doon sa kanyang talagang sa bayan namin, tricycle lang, andun na siya. Na-require siya talagang magbiyahe, mag-take ng bus, papunta at pabalik kasi wala naman service. At yun na nga ho. Nung malaman ko yung kinabahan na ako, hindi nga ho naglipat ng linggo. That was first week of June. Dito lang ho niyo. 2:00 ng umaga, matanggap ko ho yung balita. Yung isa ko hong anak ay tumawag. Imagine nyo, 2:30. Puyat ho ako dahil si Lola, syempre, hindi naman talaga yan tulog na kalma na dire-diretso. At pag gumising yan, kailangan mamalayan dahil sasabahan mo yan sa CR or ihingin ng maiinom, ganyan. And so yun na nga, 2:30. Ay, sabi niya, nanay, positive si Sarah. Bye. Hindi ako basta makano. Parang kinumpos ko yung sarili ko. Hugpong ng aking kaba nang malaman siya malilipat ng sangay. Actually, temporary lang naman yun. Yun na nga. Yung kaba ko'y naganap. May imagine niyo yung hirap noong siyempre, nanay ka ng iyong mga anak, malayo ka.
hindi mo siya maaabot. So, pero iisipin mo na hindi ka pwedeng magpanik, hindi ka pwedeng ngumalngal ng todo, matakot o lahat yun. Talagang totoo. Pinilit ko i-compose yung sarili ko. Siyempre, pagka baba ng telepono, doon ako iiyak, doon ako yung mag-explode ng aking lungkot, pangamba. And nangyari ho yun. So, ayun nga, nakausap ko yung anak ko. Kalma kaming nag-uusap, kumusta, ganyan, ganito, nanay. Asymptomatic po ako. Sumakit lang po ang ulo ko sinabihan po ako ng bangko na magpa-swab test. At yun na nga, ang resulta ng swab test ay positive. Sabi ko, yun na nga kasi kinabahan na ako nung ikaw ay padala doon sa kabilang sangay. And so, lumipas ang maghapon, ang matindi nito, ang naka-stress, nakadagdag ng takot, ay walang pabalita kagaya ng yung barangay council. Imposibleng hindi ka ko alam, syempre, mapapabalita. Tsaka yung aking si pastor, ang aking bunso, si Pastor Anton, sinabihan niya yung kanyang kasama na pakiparating sa barangay council ang kalagayan ng anak ko. Pero siguro hindi natin alam kung ano ang nangyari at hindi yata naasikaso, hindi na ipabatid. So, 24 hours ay lumipas. Parang tumataas na ho yung dugo ko sa ulo, siguro kasama na yung pag-aalala, mixed emotions, galit, pag-aalala, takot, and syempre awa sa anak ko. Kapatid niya, pamangkin niya, ang tatay niya, kasama niya sa bahay. So, naghiwa-hiwalay na sila. Bilang paghahanda, protection. Ang na-swab test, si Sarah ko lang, pero yung kapatid niya, pamangkin na tatay niya, hindi. So, yung aking small but terrible na Sarah, maliit lang siya hindi siya napadala sa takot, itinago niya. Talagang siya mismo nagkulong sa kwarto and magmula nung malaman niya yung test, nanatili na lang siya doon. Kagaya ng karaniwang nagaganap sa nagko-quarantine, dinadalhan lang siya doon sa gilid ng pinto ng pagkain ng kapatid at di na siya lumalabas. Lalabas siya pag pupunta sa CR pero sisiguraduhin mula doon ng kanyang mga kasama sa bahay. Ganon ang sitwasyon. So, 24 hours ay lumipas, wala pa rin nung and sabi ko, Diyos ko, gusto ko na yatang magwala. Magwawala na yata ako sa takot. At ipabatid sa authority na bakit ganon ang nangyayari sa anak ko. Samantalang, pag pinag-usapan yung security para sa lahat, para sa community, dapat may pupunta na sa kanya para alamin ang kalagayan, bigyan ng help, ayuda, yun ang tawag doon, ayuda, and kaakulan at karampatang hakbang para kung may virus man na nandun sa loob ng bahay namin, mahadlangan ang pagkalat at makahawa ng iba. Kasi yun na nga wala talaga. Pigil na pigil ako talaga. Pero awa ng Diyos. Sinabi ko sa kanila, mingin na kayo ng tulong sa mga taong pwedeng makapagbatid alam sa barangay council. At yun na nga. Meron nung nagpabatid, tinuturing hong kapatid ng aking anak na kasama niya nung siya maliit pa. Ate niya kung ituring niya na anak din ng nag-alaga sa anak kong si Sarah nung maliit pa at nagpalaki na nasa langit na po siya. Maraming salamat po, Ate Pe. Alam kong nandyan ka't nakatanaw sa mga pangyayari sa kaganapan kay Sarah Jane. Salamat sa batang ito. Siyang kumilos. And immediately, nagpadala na ng pasabi na si Sarah Jane ay dadalhin sa facility at doon mag-i-stay. Kasi kailangan mas maganda kaysa sa makahawa siya doon sa paligid, sa bahay unang-una na. Dinala siya doon. Ang problema, ang iba kong anak, apo, tsaka ang tatay ng bata, hindi pa masa swab test. Kailangan maghintay ng schedule. Ganun siguro talagang patakaran sa Pilipinas.
Hindi kagaya dito sa kinalalagyan kong bansa sa France. Siyempre, kung ikukumpara, malaki ang diferensya. Mauunawaan na natin yun kung bakit. So, ano pa? Nagkaroon na ng pagpapasabi, and inintindi na yung anak ko. And kinabukasan immediately, 7:30 in the morning sa Pilipinas, umalis na siya papunta dun sa facility. Isang magandang lugar. And doon, nakaranas ang anak ko talaga ng manong sabihin. And nag-iingat ho ako talagang magsabi ng bagay nito. Kaya isa pa, hindi ko ho nagawang isiwalat sa Facebook o immediatize o sa iba kong kamag-anak ang katotohanan. Si Sarah Jane ay naka-confine, naka-quarantine, pero sa isang lugar na well taken care of siya. And ang facility ay ayos, well provided, pagkain at lahat. And talagang doon niya naranasan yung siya ay may COVID positive tested, pero hindi niya naranasan yung mga paghihirap na kagaya ng mga alam nating nangyari sa mga ibang taong nagkaroon ng COVID hanggang sa mamatay, hanggang sa ang pamilya ay iniwan at napakasakit ang mga kaganapan sa pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay. And exactly, kabaliktaran po nangyari sa anak ko. Para siyang nakabakasyon sa isang napakagandang lugar, nagja-jogging sa umaga. Doon siya nag-meditate ng gusto at hinalagaan ng sarili ng luya kalamansi, dahil talagang pinadalhan namin ng luya at kalamansi dahil ako, mapaniwalain ho talaga ako sa herbs, sa luya at kalamansi, lalo na magmula at sapul, even before ang pandemic ay dumating. Luya at kalamansi ho ang pinakamamahal kong gamot sa katawan. Treatment ho sa maraming bagay na aking nararamdaman sa katawan. Ganun na ho talaga ang umiidad. Parami ang mga nararamdaman. And so, June 4 ho siya napasok. And June 15, okay naman, may kaunting ubo, pero alagang-alaga nga siya doon, pagkain at facility and kapaligiran. So, naramdaman niyang okay siya talaga. And sinabi na siya ay swab test ulit at scheduled June 22. But, kailangan lumabas siya ng 15. Hanggang dun lang ho ang serbisyong pwedeng ibigay ng lugar na yon. Sinisigurado ko sa inyo. Ang lugar na yon, ang nagmamay-ari ay isang sikat at kinikilat, nire-respetong artista sa atin. Huwag na hong banggitin pa. Maraming salamat po sa kanya. Sa kagandahang loob na kanyang, sa bukal na busilak na pusong kanyang ipinakita sa panahong ito ng problema. And yun nga, bumalik siya sa bahay at maghihintay naman siya ng second swab test na scheduled sa June 22. June 22, as of this date, tapos na ho yun. June 23 is naganap yung swab test at birthday the same time ng aking apo. Ipasisilip ko sa inyo ang counting video at pagsiselebrate ng aking pamilya sa Pilipinas. Shout out po. Shout out sa aking apo. 6 na taon ka na, ulit-ulit. And kanina po, 2:30, gising ako. Nagbuklat ako ng aking ng aking messenger. Walang message kasi na-delay ho ang resulta. At sabi nga namin, siguro dahil maganda resulta, kaya hindi nila pinadaan. Like before, first swab test, immediately after 1 day, natanggap niya agad ang resulta. Pero siya, tumagal. Bali, kulang-kulang 2 araw bago niya natanggap ang resultang negative. Salamat po sa Panginoon. Siyempre, yun ho ang dasal ng buong pamilya.
ng mga nakakaalam na si Sarah Jane nasa ganong sitwasyon. And ready naman po siyang magtrabaho, pero kailangan talagang magkaroon ng negative result ng second swab test. At yun na nga ho, 4:30, nakaramdam ho ng pag-iihit, sabay bukas ng aking telepono messenger. Nanay, negative po ang resulta. Negative po ako, Nay. At yun lang, simpleng salita na ang ibig sabihin, kaligayahan, katiwasayan na ng lahat. Buhay ho talagang maraming pagsubok. Kahit even before ho nitong pagka-COVID ng anak ko, may mga trials na ho kami pinagdaanan. Siguro masasabi ko lang ho, salamat ho sa gabay at pagmamahal at pag-aalaga ng Panginoon. Dahil kung ano man ho yung trial, pag sa Kanya natin ibinigay, ang lakas ng loob para harapin ho yun mapapasa atin. Kung naman ho ay hindi Kristiyanong sagrado, mapalasimbahin, kahit nga ho yung anak ko isang pastor. Pero ang paniwala ko talaga, kahit nasaan ka, huwag mo kalimutan ng Lord. Hindi lang laging pag may problema katatawag, kundi pagpapasalamat sa biyayang binibigay niya. Maliit man, malaki. Kakapirangot lang o parang pag-asa lang yon ng isang magandang parang hinihiling mo prayer, ipagpapasalamat natin. Pero unang-una na, yung gumising ka sa umaga, ay biyayang malaki mula sa Panginoon. Extension of life. At yun naman ho ang bahagi ng aking dasal lagi, na sana ang buhay ko humaba-haba pa ng kahit papano dito sa lupa at habang may lakas pa, makagawa pa ng bagay para hindi na sa sarili, at sa mga anak, magulang, kapatid, sa mga mahal sa buhay, at sa kapwa. And yun na nga ho. So, isang napakalaking magandang balita at pagsisimula uli ng aking anak para sa trabaho. Ayan ho, mga batang yan kagaya rin ng kasama ng aking hiling na sana maging seryoso na sa buhay at tuldukan na yung mga pagwawalang bahala para sa kanilang kinabukasan. Hindi ko naman ho dapat ikwento yung mga detalye kung bakit ganon, ganito, ganon. Kagaya nga nung uulitin ko, hindi ako perfectong tao. Maraming pagkakamali at kasalanan. Pero pag sa dasal, lagi kong dasal. Sana may magawa pa ho ako sa aking mga anak, magulang at kapatid. Kaya para sa akin, ang Diyos binibigyan ako ng pagkakataon para mabuhay pa, para ayusin yung mga bagay-bagay na dapat ayusin. And buti na lang po at sa pagdadasal ko kay Lord, binigyan niya ako ng pagtitimpi, ng patience, like kagaya dito sa trabaho ko. Patience sa pag-alaga ng matanda. Hindi lingid sa atin ng pag naglaga ng matanda, 96 years old, kailangang mahaba ang pasensya mo at alam mo ang iyong gagawin. Yun lang ho masasabi ko. Isang talagang dapat maging kalidad. Hindi lang sa trabaho, kundi sa buhay natin, pang araw-araw na buhay at pangkalatang buhay. Ang pasensya at nag-uugat naman yun sa pananalig kay Lord. Diba? Speaking ng pasensya, talagang muntik na ho magwala noong 24 hours. Hindi pa ho naintindi yung anak ko. Ay talagang handa na ho akong manggising. Sabi ko nga, siguro makakarating yata ako kay Tulpo kung hindi ho na pansin ng anak ko sa kalagayan niya. Ay normal ho naman yun. Magulang tayo, ang anak natin ganoon, di syempre naman ho yun ang talagang tunay na bagay, hindi maiiwasang gawin kapag ang anak may nasa panganib at hindi naiintindi ng sino man, ay malayo ka, wala kang magawa kundi kumbisan, magbunga nga, magsalita. Abuti na lang. Salamat kay Lord at natimpi ko yun. Talagang kunting-kunti na lang ho, segundo na lang. Hanggang sa mag-ring ang telepono at sinabing siya kukunin na, dadalhin sa facility.
Pero, ang iyak ko naman ho, syempre kasama pa rin, ay saan kaya dadalhin ng anak ko? Ano kaya ang magiging sitwasyon niya doon? Talaga, syempre, dasal ko na lang sana po, nasa kamay mo siya, sa inyong kamay, at ang kaligtasan ng anak ko, doon sa pupunta siya, doon niya maramdaman ang pangangalaga at paggagamot sa kanyang COVID na wala namang sintomas na masasabing talagang siya ay naghihirap, pero talagang ganun siguro talaga ang kapalaran. So, in short, naligtas ako sa pag-iiskandalo, yun yung malaking pasalamat ko na kay Lord. Ay, alam niyo, si Tita Maria ay capable na mag-iskandalo talaga. And kung hindi nga lang ho talaga, kumbaga, pagtawag kay Lord lang talaga, and tinugon ni Lord yung paghiling ko. Yung takot ko, pangamba at paghiling sa kanyang sana'y may mangyari na para sa kapakanan ng anak ko. Iyak na lang ako noon, mixed feelings, pati yung mga anak, syempre, sila natakot din talagang as in. As in, lagi kami nagpapalit ng nanay, wala pa hong bisita ditong tumitingin sa amin, wala pa hong balita, ganyan-ganito. And finally, dumating at sunod-sunod naman hanggang sa pagkain, ayuda, sakong bigas, sardinas, and everything. As in. And Lord, talaga si Lord ay pinaramdam niya sa amin, sa akin, sa aming pamilya, ang kanyang pagtataguyod. Ganun ho, kaganda, at kaganon ho ang pagmamahal na binibigay, kaganda ng pagmamahal, pangangalaga na ibinibigay ni Lord sa atin. Naramdaman ho ko yun. Naramdaman ho ng aking pamilya. And yun na nga. Negative na siya, second swab test is done. So, siguro she is planning to get back work na. Ilang na rin naman, from pasok na ng June hanggang ngayon, matatapos ng June. So, mahaba na yun. And then, I just pray na everything will get back to normal. Kasi, alam ninyo, hindi natin masisisi yung kapwa natin na magduda. Kung marinig nila ng isang tao to ay naging positive COVID tested, so, hindi natin masasabi kung may mga iiwas, hanggang sa umandidiri. Masakit mang tanggapin. Pero yun hong kahinaan natin eh. Hindi ganun kadaling ibigay ang tiwala sa sitwasyon. Sa panahon natin ito, na malaman mong kasama mo, kaharap mo, o ang kausap mo ay positive tested just few days ago. So, it's like, hari nawang wag makadanas ang anak ko. Discrimination yata ang tawag dun eh. Pero sana naman ay hindi. Yung anak kong yan ay small but terrible. Maliit lang pero maraming pwedeng gawin. And God-fearing. Yun ang nasisigurado ko. God-fearing din ang anak ko. Alam ko, sinamahan siya ni Lord. And so, sa birthday naman ho ng aking apo, kahit naka-long distance kami, dalawa ni Sarah Jane, nag-enjoy yung kanyang mga kapatid, mga anak ko, tatay nila doon sa bahay ng aking isang anak, yung tatay ng aking apo. Kami, naka-long distance kami, ako dito sa France, at siya nando sa bahay. Lumipas yung celebration, and sabi ko nga, kinausap ko sila at sabi ko, maging thankful and grateful sa mga pangyayari. Yung dasal at paabot kay Lord ng pagpapasalamat, huwag kalilimutan. Hindi ganun kadali na asahan ang lahat ay mangyayari ayon sa ating kagustuhan. Lalo pag ganitong malayo ako at sila'y nandun. Pero for me, sa akin kasi sa sarili ko, naramdaman kong nagkaisa ang aming damdamin habang nasa krisis. And nakita ko kung ano ang kakayanan ng bawat isa ng aking mga anak. Ang pagmamahalan nila, of course, ang pagmamahalan ng bawat isa sa loob ng pamilya. Kahit na
hindi that very, very close or ideal family situation. Hindi yun eh. Kapag siguro talagang likas at nasa loob mo ang iyong pagmamahal sa iyong dugo at laman, mararamdaman at iiral yung concern and pakikiisa. And that, I'm so thankful. Una na sa Diyos, pangalawa sa aking mga anak, sa tatay ng mga bata. Sa lahat ng mga taong nagpatid ng tulong para sa aking pamilya, sa aking anak. And yung doon sa may-ari, proprietor ng lugar, ng hacienda na kinaroonan niya, ang Diyos na ang magbabalik sa iyo ng iyong kabaitan at ng iyong nagagawa sa kapwa. Actually, 40 tao daw sila doon eh. Given that accommodation na nararapat sa mga asymptomatic people dahil dito sa COVID-19. Sa lahat ng mga tao na talagang nagparamdam ng pagdamay ay siyempre, ang Diyos na ang magbabalik sa inyo. And ngayon ay ino-open ko na ang katotohanan ng aking pinagdaan ng problema buwan ng Hunyo and even before that. Maraming trials. At doon ko lang naramdaman lalo na ang aking pamilya, we are solid. Solid in our own way sa aming kaparaanan. And ang lahat yun nag-uugat sa awa at guidance ni Lord. Salamat po. So, bakit ko ba ikinuwento? Pwede namang huwag na, or kasi kung vlog content lang ho, saganang-sagana ako. Saganang-sagana sa pwedeng ikwento. Pero siyempre, may reservasyon ho tayo eh. Hindi tayo perfecto eh. And may pinipili lang tayong pagkakataon para magkwento, maghulon. And this one, kaya ako ho pinili ito sa listahan ng marami kong pwedeng ikwento. Gusto ko lang hong ipabatid na talagang sa anumang klase ho ng sitwasyon, problema, trials, ang struggle, so ang unang-una nating gustong at nararapat na maging kasama ay ang Panginoon. Dahil siya lang ang talagang mag-guide and magbibigay sa iyo ng lakas. Kasi ang panghihina at pagkatakot, wala hong maitutulong. Kung minsan nga ho, pipiliin mo na lang ang taong sasabihan mo ng problema mo. Mas maigi pa. And meron naman dyan. Merong nararapat lang na pagkwentuhan mo, makikinig. Pero ang pinaka-the best na pwede mong pagkwentuhan, ang Panginoon. Sinasabi ko nga at inuulit, di naman ho ako ganoon. Malayo ako maging perfectong Kristiyano. Malayo. To explain why, wag na ho. Dahil marami naman tayong ganun. Marami tayong naniniwala sa Panginoon pero may mga nagagawa pa rin pagkakamali. Inihingi lang natin ang kapatawaran yun kay Lord. And mararamdaman mo yung kanyang pagpapatawad sa iyo sa mga oras na kakailanganin mo ng kanyang tulong, awa, habag, and guidance. And yun na nga. Sa lahat ng struggles natin sa buhay, ang una nating kausapin ay siya. Dahil siya ang pinakamatibay na kausap. At yun ho, ang gusto kong i-share sa inyo. So, kasunod nitong aking speech, hulon and kwento, may mga video akong papakita na magpapatunay talaga ng kasiyahang naganap sa aking pamilya. Sa aking pamilya, maraming salamat. Sa lahat ng mga taong tumulong at umayuda sa aking anak, sa aming pamilya, marami pong salamat. Alam niyo na kung sino yon. Sino man makatunghay ng video ko,
ang Diyos na ang bahalang magbalik sa inyo. And I wish one day, sa mga biyayang ito't blessings ng Panginoon at gawad at kalinga at guidance ni Lord, maibalik ko sana sa mga tao. Diba, yun ang bilang tao, yun ang parang magaang isipin na tumanggap ka ng blessings. Hilingin mo naman yung pagkakataong ikaw naman sa kapwa mo makapagbigay ng gawad ng tulong. Sana po magkaroon ako ng pagkakataon. And yun na nga, gusto ko na rin nung hilingin sa makakatunghay nito kung sakali man, kung magiging interesado kayong mag-like and subscribe, and I promise you, marami pa rin ho ang kwento and may kasamang pag-iingat dahil napakahirap pong sa vlog igawin yung mga bagay-bagay na makakasira ng reputasyon ng kapwa, ng sariling reputasyon at ng personal mong buhay at personal mong buhay ng kapwa. Kumbaga, magbablog lang ho ako, sinigurado ko na at magbibigay ng kwento na hindi po gagamit ng mga scandalous issue or something like something of that sort. Napakaraming pwede nating gamitin. Simple lamang na bagay pwede mong i-vlog. Pero not maghiling na sana mag-trending yung iyong vlog dahil kinukutsa mo yung ibang tao or ang istorya ng ibang tao pinahahaba mo pa at ginagamit na kaparaanan para ikaw ay mag-viral. Hindi na ho yun. Bagay, kay sarap na i-share yung iyong kaalaman, kung ano man ang iyong kwento ng buhay na magbibigay ng interes sa kapwa, na magbubunga ng leksyon, yun ho. Hindi para magpakitang gilas, hindi ho yun. Pwede ho akong magsayaw, magkanta, umarte, but this time, hindi ito arte. Ito ang katotohanan ho ng buhay. Bahagi ng buhay ko na totoong-totoo. Real. So, tatapusin ko ho yung aking kwento. Kung gusto niyo hong magtanong, mag-comment, andyan lang ho sa section below. Open ho ako sa katanungan. And salamat nga ho pala at shout out doon sa isang nadagdag sa aking kakaunting subscriber. Wala akong problema. Kasi for me, it's like, napakalaking tulong nang nakakapag-relate ako ng mga bagay-bagay kagaya nito. This moment is mapakalaking bagay ho sa akin. Imagine niyo 24 hours kami magkasama ni Lola. Not only 24, bilangin yung 24 hours na loob ng isang linggo. Kung hindi ako maghahanap ng kaparaanan para libangin ang sarili, baka, maboard. And alam niyo na, kaya nga ho, may pag-exercise pa ako dyan. And hindi lang ho si Lola alaga ko dito. May alaga pa ho akong mga halaman. Yung tuwing umagay, kausap ko. Buhay ho yun. Umagalaw, humihinga. Kaya kami ho ay 3 dito. 3 ho kami. Halaman, ako, at si Lola. And Saturday ng umaga is a little bit pahinga, babalik uli, aalis ng konti, babalik uli ng linggo hanggang Sabado ng umaga, dire-diretso na uli. And syempre, sana magtagal pang buhay ni Lola. 96 years old. Kahanga-hanga, di ba? Amazing. More kwento tungkol kay Lola after. Po. And salamat po sa pakikipag-ugnayan, pakikipag-ulayaw, pakikipaghulon. Ito po si Tatay Maria, ang inyong kahulon. Nagsasabi po sa inyo ng magandang araw. And mahal po tayo ni Lord. Yan ang sigurado. God is good. Bye-bye po. And see you soon.
Doon ka. Uy! Boss! Hindi mo kami sasayaw. Happy birthday. Ano tayo? Happy birthday nga! Happy birthday. DJ, mali yan. Bibili ka dito! DJ, Ate, mali dito yan. ka. Yung DJ naman natin. Mat, dito ka, Mat. Oh. Sabi niya na ako. Oo, lakad. Oh, Mat, dali ka na. yung mga nasa hagdan. Oh, yung mga nasa taas. Yun. Dito! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Blow your candle. Yay! Yay! Sabi ko mo ka. Ay, hindi mo na picture. Kaya pa, isa pa. Hindi, sige lang. Maliban dyan. Oh, buhay ko. Abracadabra! New win. Granada ata yun. Let's go. Wala na, nasunod Gusto mo? yung tape mo. Okay, happy birthday, buddy. Thank you.